After a year of living frugally and really trying to be smarter with money, I realized na hindi pala talaga siya about hacks or shortcuts. It's about habits. Habits that you can actually stick to without feeling deprived. So today, for my last video this 2025, I am sharing with you 5 money habits that I am taking with me sa 2026 and another 3 that I am letting go. I also want to share some lessons na natutunan ko after living frugally here in Manila for a year and kung paano ko gagamitin itong mga lessons na to improve my finances next year. If you're new here, my name is Jane and in this channel, I talk about personal finance, frugal living, and simple money habits. First, let's talk about the habits that I'm keeping. And yung number 1 ko is, yes, you've guessed it right, tracking my expenses. So, lagi ko siyang ina-advocate dito sa channel ko. Lagi kong binabanggit na mag-track kayo ng expenses. Kasi I really think na ito yung pinaka-powerful habit na na-pick up ko. Hindi na siguro as obsessively as I did this year. Kasi minsan talaga, tipong kapag namamalengke kami ni mama, meron akong dalang cellphone, di ba? Tapos tinatrack ko kung ano-ano yung mga binibili namin at kung magkano siya. Minsan parang cost of delay na ako. Pero natutuwa kasi kung na nakikita ko kung magkano yung nagagastos namin. For example, 5 piso sa paminta, 10 piso sa bawang, pati yung mga yun nililista ko. So medyo na-obsess talaga ako sa kanya. Next year, I will try to lessen that na para hindi na ako maging cost of delay. Ang gagawin ko na lang is meron na lang akong category. For example, namalengke kami ni mama, ang dala ko na pera is 1,500. Pero pag uwi namin, ang sukli ko na lang is 500, which means ang nagastos namin sa palengke is 1,000 pesos. So, ganun na lang. Hindi na ako magdadala ng cellphone para mag-jot down ng notes. Kapag naka-frugal living ka kasi, parang merong thin line sa pagiging conscious mo sa kung saan mo ginagastos yung pera mo and sa pagiging restricted naman. So, ayoko naman na lumagpas ako dun sa line na yon to the point na hindi ko na na-enjoy yung pera ko kasi yung pagtatrack ko ng pera, it drains the joy out of spending. For example, nasa mall ka tapos gusto mo mamili, pero dahil masyado kang conscious sa kung magkano yung ginagastos mo, ayaw mo na siyang bilhin kahit na yung pera na gagastusin mo ay galing sa Joy Fund. So, ayokong lumagpas dun sa thin line na yon. Gusto ko pa rin ma-enjoy yung pera ko. Kasi in fairness naman sa akin, nagtatrabaho naman ako and meron naman akong category for joy. And if you feel the same, kung may goal ka talaga na makapag-save, for example, ng emergency fund or makapag-travel with your family, huwag mo din masyadong i-restrict yung pera mo to the point na parang nagiging Grinch ka na or hindi mo na na-enjoy yung moment with your family when you're with them kasi conscious ka masyado kung magkano yung nagagastos mo. Number 2, I want to keep automating my savings and investment. Isa rin to sa mga magandang habits na na-pick up ko this year. Unconsciously, nakakapag-ipon ako at nakakapag-invest ako kahit na hindi ko siya schedule. Kasi alam ko na yung systems na sinet up ko, i-cover niya ako kahit makalimutan ko na mag-save or mag-invest this month. Number 3, buying quality over quantity. Guilty ako na pagdating ko dito sa Pilipinas, natuwa ako masyado sa online shopping. And ang hindi ko nagagawa is to really check kung quality product ba talaga yung nabibili ko. Kasi nakarely ka lang naman sa reviews. Pero minsan kasi, di ba, yung mga reviews naman dito, hindi naman siya legit. So kahit na meron siyang 900 reviews, pagdating sa'yo ng product, hindi pa rin talaga quality. Pagdating dun sa mga bagay na alam ko importante sa akin, for example, damit, or gamit dito sa bahay, I would rather buy quality products sa mall na nakikita ko talaga or na-check ko rather than hoping na okay yung nabili ko online. So, isa yun sa mga habit na i-keep ko for next year. Number 4 is reviewing subscriptions. Dati ang dami naming subscriptions na mag-asawa na hindi naman talaga namin nagagamit. Pero monthly, nababawasan kami sa bank accounts namin. Hindi lang namin siya napapansin kasi feeling namin maliit na bagay lang naman, di ba? For example, 150 pesos lang naman yung kanalta sa'yo. So you don't mind kasi maliit na bagay lang siya for you. Pero kapag 1 year mo nang pinalagpas ng ganon na hindi mo naman ginagamit yung product, pero nakasubscribe ka, gagastos ka ng a total of 1,800 for a whole year. Na sayang yung pera kasi hindi mo naman talaga na ma-maximize yung use ng subscriptions. Hindi kami naka-premium sa Spotify. Nagpe-premium lang kami kapag meron kaming long travels. For example, magta-travel kami papunta ng Malta and medyo matagal yung biyahe. Saka lang kami magsusubscribe sa premium kasi kailangan namin yung service. Pero after that, tatanggalin na rin namin para makatipid kami. Another thing is yung free trial. Minsan nagsusubscribe kami sa mga free trials just to see kung okay yung service or yung product. Pero minsan nakakalimutan namin na tapos na pala yung trial period tapos matcha-charge kami. Ang sakit sa bulsa minsan kasi hindi mo naman talaga penlano or hindi mo nagustuhan yung product or service. It's just that nakalimutan mo i-cancel yung trial mo. So right now, ang ginagawa ko kapag may free trial ako, naka-reminder siya. So meron akong 3 reminder, a week before, a day before, and same day. Para masigurado ko na, hey, tanggalin mo, sayang ang 1,500 pesos. So ayun yung ginagawa ko to make sure na hindi ako masyadong gumagastos sa subscription. Next is celebrating small wins. This year, grabe yung hustle ko
And ang dami ko ring small wins. Every time may small win ako, sineselebrate ko siya by buying something for myself or ililibre ko yung pamilya ko, dadalan ko sila ng merienda, yung maliliit na bagay na ganun. And nakakatuwa siya kasi you give back and namamotivate ka din to do better kasi nakikita mo kung ano yung nagiging resulta ng pagtatrabaho mo ng mas mabuti sa pag-achieve ng goals mo. So yung mga small wins na yon, hindi ko siya tinitingnan as gastos, tinitingnan ko siya as something to celebrate what I'm doing and to give back din dun sa pamilya ko na sumusuporta sa akin kapag may mga shoot ako or kailangan ko ng someone na sasama sa akin sa event. So that's something that I will definitely take with me sa 2026. Next naman is yung mga habits that I am letting go. Number 1 is extreme frugality. As I mentioned earlier, meron kasing thin line sa pagiging frugal at pagiging restricted, di ba? So for 2026, ayoko maramdaman na restricted ako kasi ang theme ko for 2026 is abundance. Medyo confusing, di ba? Kasi frugal life tapos abundance yung theme. What I mean by that is for 2026, I will still keep frugality as a foundation. Nagiging intentional pa rin ako sa paggastos ko. I will still track my expenses. Magsisave pa rin ako. Pero I will be adding abundance in areas na nag-i-improve talaga ng quality ng life ko. So I think for me, graduate na ako dun sa extreme frugality. Yung next level ko naman is may balance ng frugal and abundance. So yun yung gagawin ko for next year. Next is over-planning everything. Hindi lang to about money. Pero sa kung ano yung ginagawa ko on a daily basis, as you know, meron kasi akong planner and nakajot dyan kung ano yung gagawin ko every day, every hour. Na minsan nakakalimutan kong mag-rest. Yung walang section for enjoyment or walang time to chill kasi dapat busy ako every day. Na minsan kahit weekend ginagawa ko siya. So next year, mas gusto ko mag-chill. Yes, hahasal pa rin tayo kasi may mga goals pa rin tayo na kailangan i-achieve. Pero I'll make sure na meron akong time to rest, to go to the gym, to work out, and to eat healthy. Kasi minsan pati pagkain ko, nakakalimutan ko na. So yun yung i-improve ko next year. Invest in good food and my health para kahit papano, meron akong time to relax and to really recover after a day of editing, shooting, meetings. That way, hindi ako masyadong drained at the end of the day. Next is letting go of outside noise. As you know, I like reading self-help books and nanonood din ako ng mga videos and podcasts about life improvement and productivity. However, minsan sa sobrang dami natin kinokonsume na information about improvement ng buhay natin, mas na-confuse tayo and we also forget to apply what we've learned. So for 2026, dadalhin ko lang yung mga inputs or advice na tingin ko nakakatulong talaga sa akin. Pero i-lesson ko muna yung pag-consume ng mga content na to. I would rather work on my projects, on achieving my goals, rather than manood ng content na minsan hindi mo naman na na-apply yung mga lessons na natutunan mo. So there, I'm super excited for 2026 kasi feeling ko improved level siya ng 2025 ko. Let me know in the comment section below kung ano yung mga habit that you will keep or stop doing in 2026. And if you want more tips on how to prepare for your financial glow up next year, feel free to watch this video. That's it for today. Ciao!